Meron nga po palang nag-comment doon sa nauna ko pong video na linisin ko muna ang floor bago ko bigyan ng snack. So, nais ko pong ipaalam sa inyo ma'am na ganito po ang flooring namin. So, sirang-sira na po, sinira po ng ating mga alagang baboy. Sa una pong tingin, akala po natin na dumi po ng baboy ang nagkalat sa sahig dahil maitim po ang kulay at mukhang dumi po tingnan. So, nais ko pong ipaalam na sadyang ganito po talaga ang kulay nito mga ka-farmers dahil po ay pinaglumaan na po ng panahon, kung baga matagal na po ito mga ka-farmers. So kahit ganito po, nililinis ko na at ginagamitan ko pa ng brush. So sadyang ganito po talaga ang kulay mga ka-farmers. So maitim po dahil po siguro sa tagal ng panahon. At kita nyo naman po lubak-lubak na. So meron na pong swimming pool dito sa ilalim. So sinira po nila mga ka-farmers. Ayan, tingnan nyo po. Ginagamitan ko pa ng tabo para makuha ko po itong naipon po na tubig. So matagal na po ito mga ka-farmers, siguro nasa 6 years na siguro. At alam naman po natin na ang mga inahing baboy sobrang magaling po talaga sa pagsira po ng mga bagay or pagsira po lalo na ganitong sahig, semento po. So madali lang po sa kanila ang sirain po. So, ginagamitan po nila ng uso at saka paa. So, alam na po natin na ganito po talaga ang mangyayari. So, dapat po ay aayusin na sana ito. Kaya lang, hindi po namin maayos-ayos mga ka-farmers kasi ayaw po namin na meron pong ibang taong makapasok doon sa aming kulungan or dito po sa kulungan ng aming mga baboy. Kaya naman, tinitiis lang po muna namin. So, balak po namin ipaayos ito kapag medyo okay na po. Dahil sa ngayon, medyo takot pa po tayong magpapasok ng ibang tao dito po sa kulungan ng ating mga inahing baboy or sa ating mga baboy po. Dahil sa totoo lang po, halos ubos na po talaga ang mga baboy dito mga ka-farmers dahil po sa sakit. Medyo kinakaawaan lang po tayo ng may kapal dahil sa ngayon po ay medyo okay na po ang sitwasyon ho dito at nakapag-survive naman ho tayo. So patungkol naman po doon sa yung sinasabi ma'am ay naiintindihan ko po dahil madumi nga naman po talaga tingnan. Kaya gumawa po ako ng video na malapitan po. So inilapit po yung camera para makita po natin kung ano ba talaga ang sanhi dito. So ayun, ang kulay po talaga niya ay ganun pa rin. So maitim po pero ang dahilan po kasi dito kaya lalo po siyang madumi tingnan kasi ayaw pong tigilan ng ating mga inahing baboy kaya lalo pong naging pangit tingnan. Sa totoo lang po mga ka-farmers, kami din po kasi ay nahihirapan na po kami sa sitwasyon na ganito. So mahirap po linisin mga ka-farmers. So hinihintay lamang po namin ang sapat na budget at saka ang tamang panahon po mga ka-farmers. So tiis-tiis lang po muna tayo sa ngayon. So ngayon naman po mga ka-farmers, turok po tayo ng iron sa ating mga biik. So ayan, pinutol ko po itong may dulo po ng syringe or itong takip. Pinuputulan ko po siya para hindi po masyadong mahaba yung karayom natin. So dito po sa kulungan na ito mga ka-farmers, ang nalagasan po tayo ng mga biik kasi po naipit or nadaganan po ni Mama Pig. So bali 11 sana ito, kaya lang naipit po yung iba. So ngayon po, naging 8 na lang. So, biro nyo po mga ka-farmers, napakadami pong naipit ni Mama Pig. Kung kailan po medyo malakas na ho sila, tsaka pa ho sila naiipit. So, siguro po mga ka-farmers, may pinagdaanan po si Mama Pig, so hindi lang po natin napapansin. Or siguro stress po siya, at kaya po naging ganito po ang kanyang ugali. So nagbago po mga ka-farmers, dati naman po maganda po siya mag-alaga ng mga biik. Kahit po hindi siya binabantayan ay okay naman po yung kanyang mga biik hanggang po sa pagwalay mga ka-farmers. So ngayon lang po siya naging ganito. Hindi po namin maipaliwanag, baka naman siguro stress po yung inahin natin at hindi lang po natin napapansin. Kaya po nagbago ang kanyang ugali. Dahil hindi po talaga siya tumatayo mga ka-farmers kahit meron po siyang nahigaan na biik. So parang wala lang po sa kanya, wala po siyang pakialam. Sobrang nakakalungkot pero hindi naman ho sa lahat ng pagkakataon naging ganito siya. So ngayong batch lamang po na ito, kaya po namin tinitiis.
At baka rin po kasi sa susunod ay maging okay na po. So, ang tinuturok po natin dito sa ating mga biik mga ka-farmers ay 1 ml lamang po. At dito po tayo magturok sa kanilang pigi kasi bagong silang pa lang ho sila at ikatlong araw pa lang ho nila ngayon. So, dito po tayo sa malaman na parte magturok po mga ka-farmers. So, wag po muna tayong mag-inject sa kanilang lieg kasi medyo manipis pa ho ang laman sa lieg po nila mga ka-farmers kapag ganitong bagong silang pa. At sa second dose naman po natin ng pagturok ng iron, bali ika 14 days po, ay maaari na po tayo na doon magturok sa kanilang lieg. So kahit po sa kabila po na nangyari dito sa kulungan na ito mga ka-farmers na yung mga biik ho natin na 11 at naging 8 na lang, so hindi pa rin ho tayo dapat nawalan ng pag-asa. So ganun po talaga sa pag-aalaga po mga ka-farmers. Minsan talaga may mga pagsubok na ganito, so hindi po maiiwasan yan. So kailangan po nating tanggapin dahil baka sa susunod po mga ka-farmers ay makakabawi na po tayo.